Naniniwala ka ba na tanging malalakas na tao lang ang kayang humindi sa tukso? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And wala po muna tayong pa-video for today. Oo, wala pa muna tayong pa-live on-cam video dahil medyo masakit po ang puso ng inyong Mama Mia. Meron po tayong iniinda ngayon. Alam nyo na, yung buwanan ng mga babae, 'di ba? Oo. Masakit ang puson ko pero ayoko masayang ang oras. Kaya eto, kahit na wala tayong ayos, magre-record tayo via audio. Audio. Bahala na, kayo na bahala paano pronounce yan. Anyways, eto na po, hindi na natin to patatagalin dahil I know na excited ka na. Eto na ang kwento ni Jerry dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng kasalanan nagsisimula sa isang tukso. Minsan, nagsisimula ito sa isang desisyon na buong akala mo ay tama. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerry. Hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan, maging ang mga tunay na pangalan ng mga taong involved dito sa kwento ko. Mama Mia, galing po akong Nueva Ecija. At lumuwas ako ng Maynila, dala ang isang lumang backpack, ilang pares ng damit, at pangarap na balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong talyer. Hindi po kasi ako lumaki sa mayamang pamilya. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Madalas isang beses lang kami kung kumain ng ulam na may karne sa loob ng isang linggo. Kaya nang may kamag-anak kaming nagsabing kailangan nila ng mekaniko sa kanilang talyer sa Pasig, hindi na ako nagdalawang isip. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na to, anak. Yan ang huling habilin ng nanay ko bago ako sumakay ng bus. Hindi ko alam noon na ang simpleng pag-alis kong yun ang magiging simula ng pinakamagulong kabanata ng buhay ko. Mahigit 6 na buwan na akong nagtatrabaho sa talyer nang una ko siyang makita, Mama Mia. Isang kulay itim na SUV ang huminto sa harap ng shop. Bumaba ang isang babaeng nakaputing long sleeves, itim na slacks at mataas na takong. Hindi siya yung tipo ng babaeng kailangan pang magbihis ng sobra para mapansin. Hindi nga niya kailangang magpakita ng balat, Mama Mia. Simple lamang siya pero elegante. Tahimik at may kakaibang kumpiyansa sa bawat hakbang niya. Lahat kami dun sa talyer napatingin sa kanyang pagbaba. Uy, mukhang mayaman, no? Bulong ng kasama kong si Ben. Lumapit ako. Ma'am, ano pong problema ng sasakyan ninyo? Ngumiti siya. May kakaibang tunog sa makina. Baka pwede niyong tingnan? Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang bumagal ang oras. Hindi dahil sa sobrang ganda niya, kundi dahil sa kakaiba niyang presensya. Yung tipong kapag nagsalita siya, ang gusto mo na lang gawin ay makinig. Halos 2 oras kong inayos ang sasakyan niya. Paminsan-minsan ay lumalabas siya ng waiting area para silipin ang ginagawa ko. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Sanay na po ako, ma'am. Nakangiti kong sagot. Mukhang bata ka pa. 21 na po ako. Ako naman pala si Andrea. Ikaw anong pangalan mo? Jerry, ma'am. Hindi ko na naitanong ang edad niya, pero halata naman na mas matanda siya kumpara sa akin. Hindi yun naging mahalaga sa akin, Mama Mia. Sa unang pagkakataon, may isang taong kagaya niya.
Isang taong may kaya na hindi lamang ako tiningnan bilang isang alipin, tagasunod o utusan. Tinuring niya akong tao. Kinausap niya ako ng maayos. Pagkatapos naming ayusin ang sasakyan, inabot ko sa kanya yung resibo. Ngunit imbis na umalis agad, ay tinanong niya ako. "Kumain ka na ba, Jerry?" Natigilan ako. "Hindi pa po, ma'am." Sakto. Natawa siya. "Wala ka naman ang gagawin, di ba? Pwede ka bang mag-break? Samahan mo ako. Libre ko." Nagkatinginan ang mga kasama ko, Mama Mia. Para akong nastatwang hindi makagalaw. Hindi ako sanay na iniimbitahan, lalo na ng isang babaeng ganun kaganda at ganun kasopestikada. Sa maliit na restaurant sa tabi lang ng opisina niya kami kumain. Habang kumakain, nagtatanong siya tungkol sa pamilya ko. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya mapanghusga. Tahimik lang siyang nakikinig. Nung ako naman ang nagtanong tungkol sa kanya ay ngumiti lang siya. "Single ako." "Talaga, ma'am?" "Oo." "Bakit ka nagtatanong?" "Wala po. Kayo po, bakit po kayo single?" Natawa siya. Siguro dahil masyado akong naging abala sa trabaho? Napansin kong sa likod ng tawa niya at sa likod ng kanyang mga ngiti ay may lungkot siyang itinatago. Pero hindi ko na yon inusisa pa. Mula noon, madalas na siyang bumalik sa talyer. Kung minsan, simpleng car wash lang ang dahilan. Minsan naman, change oil kahit hindi pa naman talaga kailangan ng kanyang sasakyan. Unti-unti naging magkaibigan kami ni Andrea, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, "Jerry, lumabas tayo mamaya, ha?" Napakamot ako ng ulo. "Date po ba to?" "Depende. Depende sa sagot mo," sabi niya. Sanay na kaming ganoon, Mama Mia, nagbibiruan. Siya din naman kasi ang unang bumibiro sa akin, kaya sinasakyan ko na lang at binibiro ko na lang din siya. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong sumama sa kanya. Siguro dahil matagal na ring walang taong nagpakita ng interes sa akin. Mama Mia, ewan ko kung maniniwala kayo, pero hindi pera ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi rin kotse niya, kundi ang paraan niya ng pakikinig. Ang paraan niyang iparamdam na mahalaga rin ang isang simpleng mekanikong katulad ko. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil habang mas lalo ko siyang nakikilala, mas lalo ko ring minamahal ang isang taong halos wala akong alam tungkol sa tunay niyang buhay. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang sagot na sa lahat ng panalangin mo. At meron din namang mga taong darating para turuan kang hindi sapat ang pagmamahal kung kulang ka sa katotohanan. Noon, Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang pinagkaiba nun. Mula nung una kaming lumabas ni Andrea, halos linggo-linggo na kaming nagkikita sa labas. Kahit na mayaman siya, hindi siya mahilig sa mga mamahaling restaurant. Mas gusto niya ang mga simpleng lugar. Mga karinderyang malinis, mga coffee shop na tahimik. Minsan nga sa gilid lang kami ng Marikina River, nag-uusap habang kumakain ng fishball at kwek-kwek. "Alam mo, mas gusto ko rito," sabi niya minsang nakatingin sa ilog. "Bakit?" "Dahil walang masyadong nakakakilala sa akin." "Marami bang nakakakilala sa'yo?" tanong ko. Humiti siya. "Siguro, sa trabaho." Hindi na niya dinugtungan pa at hindi na rin ako nagtanong. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kabuting tao. Kapag may batang namamalimos, hindi lang barya ang binibigay niya. Binibilhan niya pa ito ng pagkain. Kapag may matandang hirap tumawid,
Siya mismo ang umaalalay. Minsan nakita ko pa siyang bumibili ng gamot para sa guard na may sakit. Hindi niya alam na nakita ko yun. Hindi niya kasi pinagyayabang ang kabutihan niya gaya ng ibang tao dyan, Mama Mia. Tahimik lamang siya na parang normal na bahagi lang yun ng araw-araw niyang ginagawa. At doon ko siya lalong hinangaan. Isang gabi habang naghahapunan kami, ay bigla niyang sinabi, "Jerry, pwede ba kitang tanungin?" "Sige po, ano po yun?" "Hindi ka ba nahihiya sa akin?" Napatingin ako sa kanya. "Bakit naman po ako mahihiya sa inyo?" "Kasi mas matanda ako sa'yo." Napangiti siya. "Edad lang naman yun. Sigurado ka?" Tumango ako. Kung masaya tayo, bakit iisipin natin ang sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Tahimik siyang yumuko. Parang may gustong sabihin pero pinili na lang niyang lunukin. Pagkalipas ng ilang buwan naming paglabas-labas at pagdi-date, Mama Mia, naging opisyal na kaming magkasintahan. Hindi ko yon inaasahan, mas lalong hindi ang reaksyon ng pamilya ko. Pag-uwi ko sa probinsya ay isinama ko siya. Kinakabahan talaga ako, Mama Mia. Akala ko tututol sila, pero kabaliktaran ang nangyari. "Alam mo, napakabait ng nobya mo, anak," sabi ni nanay. "At kahit may kaya siya sa buhay, napakasimple pa niya. Hindi mata pobre." Nakikita kong masaya si Andrea habang nakikipagkwentuhan kina nanay at sa mga kapatid ko. Tumutulong pa siyang magluto. Nakikipaglaro din sa mga pamangkin ko. At kahit hindi siya sanay sa buhay sa bukid, hindi ko kailanman siya narinig o nakitang nagreklamo. Nung gabing yun, habang nakaupo kami sa labas ng bahay at pinapanood ang mga bituin, sinabi ko sa kanya ang unang pangarap ko. "Alam mo, balang araw, gusto kong magkaroon ako ng sarili kong talyer." Hindi siya agad nagsalita. Maya-maya'y hinawakan niya ang kamay ko. "Alam ko naman matutupad mo yan. Magkakaroon ka ng talyer," sabi niya. "Paano mo naman nasabi?" "Dahil hindi ka tamad, hindi ka rin umaasa sa iba, at higit sa lahat, kumikilos ka para sa pangarap mo." Ngumiti siya, Mama Mia. "Alam mo, Jerry, naniniwala ako na ang taong may pangarap, malayo ang mararating." Hindi ko alam na ilang taon lang ang lilipas ay magkakaroon ako ng sarili kong talyer, pero sa hindi ko inaasahang paraan, Mama Mia. Lumipas ang isang taon, mas lalo kaming naging close dalawa ni Andrea. Si Andrea, Mama Mia, ang unang nagturo sa akin ng mga bagay-bagay tungkol sa isang relasyon. Oo, meron naman akong mga nakarelasyon dati nung nag-aaral ako sa high school, pero iba ang mga itinuturo sa akin ni Andrea. Tinuruan niya ako kung paano mag-alaga ng babae, kung paano magpaligaya ng babae. At siguro, Mama Mia, masasabi kong matagumpay naman niya akong naturuan dahil nakikita ko naman na masaya siya sa aming pagsasama. Hindi siya madamot. Kapag alam niyang pagod ako, dinadalhan pa niya ako ng pagkain sa talyer. Kapag may kailangan ako, lagi siyang nandyan at handang tumulong. Pero may isang bagay akong napapansin tungkol sa kanya, Mama Mia. Hindi siya mahilig magkwento, lalo na tungkol sa kanyang nakaraan. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa pamilya niya, maiikli lang ang sagot niya. Nung una, iniisip ko lang na siguro, dahil nga mayaman sila, baka natatakot lang din siya. Natatakot na baka kung ano ang masabi ng ibang tao tungkol sa aming dalawa.
lalong-lalo na ang pamilya niya. Kapag tungkol naman sa pagkabata niya, mabilis niyang binabago yung usapan namin. Nung una iniisip kong baka masakit lang ang mga alaala para sa kanya nung kabataan niya. Kaya nirespeto ko na lang ang kaniyang katahimikan. Isang gabi habang naghahapunan kami sa labas, dun sa paborito naming karinderya ay bigla niyang sinabi, "Hindi ako perpektong tao, Jerry." Napangiti ako. Wala naman talagang perpekto. Jerry, kapag dumating ba ang araw na may malaman ka tungkol sa akin, huhusgahan mo ba ako? Ano? Bakit naman kita huhusgahan? Ewan ko. Basta sana kapag dumating yung araw na yun, wag mo muna akong husgahan agad. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Saglit siyang natahimik, pagkatapos ay ngumiti. Wala. Naisip ko lang kasi. Hindi ko na yun pinansin, Mama Mia. Akala ko normal lang. Pero ngayon kapag naaalala ko ang mga salita niya nung gabing yun, napapaisip ako. Baka noon pa lang gusto na niyang sabihin sa akin ang buong katotohanan. Baka naman natatakot lang siya. Makalipas ang ilang linggo, sinabi niyang kailangan niyang bumiyahe sa ibang bansa para sa isang mahalagang personal na bagay. Hindi niya idinitalye sa akin kung ano yon. Mga 3 buwan lang ako mawawala. Pagbalik ko, marami tayong pag-uusapan. Maghihintay ka ba sa akin? Tanong niya habang hinahawakan ng mukha ko. Hindi ako nagdalawang isip. Oo agad ang sagot ko. Ni minsan hindi sumagi sa isip kong may dahilan kung bakit ganon ang takot at kabang nakikita ko sa kanyang mga mata. 3 buwan na kong naghintay, Mama Mia. 3 buwang halos araw-araw kong tinitingnan ang cellphone ko, umaasang nagme-message si Andrea. Hindi naman siya tuluyang nawala. Paminsan-minsan naman ay tumatawag siya sa akin. Kinakamusta niya ako, kinakamusta niya ang talyer, ang mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko, ang nanay at tatay ko. Pero tuwing tinatanong ko kung kumusta na siya, iisa lang lagi ang sagot niya. Okay lang ako. At kapag nagtatanong ako kung kailan siya babalik, lagi niyang sinasabing, malapit na. Huwag ka lang mainip ha. Hindi ko alam kung bakit pero parang may bigat sa boses niya, Mama Mia. Parang meron siyang gustong sabihin na isang bagay pero paulit-ulit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Hanggang sa dumating din sa wakas ang araw ng kanyang pagbabalik. Ako mismo ang sumundo sa kanya sa airport. Ginamit ko yung SUV niya na iniwan niya sa akin. Habang hinihintay ko siya sa arrival area, halos hindi ako mapakali. Nang makita ko siyang naglalakad palapit sa akin ay napangiti ako. Excited na akong yakapin siya. Pero may napansin ako, Mama Mia. Mas pumayat siya, mas maputla. At parang yung mga mata niya mas malungkot kesa sa dati. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Mas mahigpit kesa dati naming pinagsasaluhang yakap. Para bang takot na takot siyang mawala ako. Pero inisip ko na lang na baka na-miss lang talaga niya ako ng sobra. Bakit parang umiiyak ka? Tanong ko. Umiling siya. Wala. Sobra lang talaga kitang na-miss. Hindi ko na siya tinanong pa, Mama Mia, nung tumahimik siya. Akala ko pagod lang siya sa biyahe. Malayo kaya at halos isang araw kaya siyang bumiyahe sa eroplano para makabalik ng Maynila. Kaya inisip ko na baka nagka-jet lag lang. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti siyang bumabalik sa dati niyang sigla. Madalas na ulit kaming lumalabas. Nagluluto din siya para sa akin. At kapag linggo, sabay kaming nagsisimba.
Isang gabi habang naguhugas kami ng pinagkainan namin sa kondo niya, ay bigla siyang nagsalita. Jerry? Gusto mo na bang magsama na tayo dito? Dito sa kondo ko. Napahinto ako. Sigurado ka? Tumango siya. Pagod na kasi akong magpaalam sa iyo gabi-gabi. Hindi ko napigilang mapangiti sa kanyang sinabi. Yun ang pinakamatamis na tanong na narinig ko sa buong buhay ko, Mama Mia. Makalipas ang isang buwan, nagsimula kaming magsama. Hindi kami dun sa kondo niya kasi studio type lang yun eh. Kumuha kami ng isang bahay. Hindi naman marangyang bahay yun. Isang maliit na paupahang townhouse sa Pasig. May 2 kwarto, may maliit na sala, may simpleng kusina. Pero para sa akin, para na akong nanalo sa loto. Unang beses kong maranasan ang umuwi ng may naghihintay galing sa trabaho ko, Mama Mia. May nagluluto, may nagtatanong kung kumain na ba ako, may nag-aabang sa pintuan. Pakiramdam ko noon kompleto na ang buhay ko. Hindi kami perpektong magkarelasyon, Mama Mia. May mga maliliit din naman kaming tampuhan. May mga araw na pareho kaming pagod. Pero hindi kami natutulog hanggat may galit kaming nararamdaman sa isa't isa. Kapag may tampuhan, siya ang unang lumalapit. Inisip ko noon na siguro dahil siya ang mas mature sa aming dalawa, kaya siya ang mas mapagkumbaba. Kapag ako ang nagkamali, marunong siyang makinig bago magalit. Doon ko naisip na kung may babae man akong gustong makasama habang buhay, siya na yun. Kung yung iba kong mga kasamahan sa talyer naiinis dahil pinubungangaan sila ng kanilang mga asawa, ako naman ay hindi nakaranas ng ganun kay Andrea. Minsan habang umiinom kami ng kape sa balkonahe ay tinanong ko siya, Andrea, payag ka ba kung pakasalan kita balang araw? Napatingin siya sa akin. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya sumagot agad. Matagal. Napakatagal niyang nakatingin sa akin hanggang sa marahan niyang sinabi, kung malapit na yung panahon na yan, hindi pa siguro? Napakamot ako sa ulo. Bakit naman? Huminga siya ng malalim. Hindi dahil sa ayaw ko, Jerry, kundi dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Napaisip ako, pero hindi ko na siya pinilit. Akala ko kasi, Mama Mia, may sarili siyang dahilan. Akala ko kasi ang mga babaeng katulad niya na mga boss, na mga alpha, may iba't ibang dahilan kung bakit ayaw pumasok sa kasal. Ilang buwan pa ang lumipas, sinabi niyang gusto niyang umuwi muna sa kanila sa Laguna. Doon kasi nakatira ang ilan sa mga kamag-anak na tumulong daw sa kanya noong nagsisimula pa lang siya sa buhay. Sumama ka. Ayokong malayo ka sa akin eh, sabi niya. Kaya naman pumayag ako, Mama Mia. Inisip ko naman na siya nga sumama na sa akin sa probinsya namin sa Nueva Ecija eh. Ako pa ba ang hindi sasama sa kanya? At isa pa, siguro panahon na para makilala ko rin ang iba niyang mga kamag-anak. Pagdating namin doon, mainit ang pagtanggap sa akin ng lahat. Masayahin ang mga tao. Palangiti, palabiro. Parang matagal na nila akong kilala. Isa sa mga nakilala ko doon ay si Lian, Mama Mia. 22 taong gulang. Fresh graduate. Pinsan ni Andrea. Tahimik at magalang. At pansamantala rin siyang nakikitira habang naghahanap ng trabaho sa Maynila. Nung una, normal lang ang pakikitungo namin sa isa't isa. Nagkakakwentuhan kapag sabay kumakain. Nagbibiruan kasama ang buong pamilya. Wala nang iba.
Wala akong ibang iniisip noon kundi si Andrea. Ngunit may isang bagay akong napansin. Paminsan-minsan nahuhuli kong nakatingin si Lian sa akin. Kapag napapatingin ako sa kanya ay mabilis siyang umiiwas. Akala ko nagkataon lang. Hanggang isang gabi, habang nasa garahe ako at inaayos ang lumang motorsiklo, ay may narinig akong boses sa likuran ko. Kuya Jerry? Uy, ikaw pala Lian. Huwag mo na akong tawaging kuya. Magkaedad lang tayo eh. May dala siyang 2 baso ng malamig na juice. Ah, Jerry pala. Eto para sa inyo oh. Ngumiti ako at tinanggap yon. Nagpasalamat sa kanya. Pero hindi siya umalis dun, Mama Mia. Tahimik lang siyang nanatiling nakatayo. Na para bang may gusto pa siyang sabihin sa akin. Lian, may problema pa? Ah, wala po. Sadyang napakaswerte lang ni Ate Andrea sa inyo. Napangiti ako. Hindi. Ako ang maswerte sa Ate Andrea mo. Hindi ko alam na ang simpleng usapang yun ay unti-unting magsisimulang gumalaw ang mga pangyayaring sisira sa lahat ng pinanghahawakan ko, Mama Mia. Mahigit 4 na buwan kaming nakatira dun sa Laguna. Sabi kasi sa akin ni Andrea, Mama Mia, wala naman daw akong iisipin tungkol sa trabaho ko. Kasi papagawan daw niya ako ng sarili kong talyer. At isa daw sa mga purpose na kaya kami nandun ay para makilala ako ng mga kamag-anak niya. Kahit na hindi ko hiniling, sinusuportahan din ni Andrea ang mga magulang ko sa probinsya. Kaya naman, pumayag akong magtagal kami dun sa Laguna. Pero hindi naman ako pumirmi doon ng walang trabaho. Tumutulong-tulong din ako kasi may talyer din pala ang tiyuhin niya. Masaya ang buhay namin ni Andrea. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape bago ako pumasok sa talyer ng kanyang tiyuhin. Tuwing gabi, sabay kaming naghahapunan kasama ang pamilya. Simple, tahimik at puno ng pangarap. Hanggang sa nagsimula na rin akong mag-ipon para sa sarili kong talyer. Ayoko naman na iasa lahat kay Andrea. Minsan nga binibiro pa niya ako. Alam mo, napakasinop mo sa pera. Kapag yumaman ka na, wag mo akong iiwanan ha. Ngumingiti lang ako. Ikaw nga ang dahilan kung bakit gusto kong umasenso eh. Natatawa siya. Pero ngayon kapag naaalala ko ang mga salitang yun, parang may humihigpit sa dibdib ko. Dahil ako rin pala ang unang sisira sa pangarap naming dalawa. Habang tumatagal, mas madalas kong nakakasama si Lian. Hindi dahil hinahanap ko siya, kundi dahil pareho kaming madalas na naiiwan sa bahay. Si Andrea kasi, Mama Mia, ay madalas bumabiyahe para sa negosyo. Ang mga kasama sa bahay naman ay may kanya-kanya ding trabaho. Isang hapon, nadatnan kong umiiyak si Lian sa likod ng bahay. Nilapitan ko siya. Oh, bakit ka umiiyak? Mabilis niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Wala to. Hindi yan mukhang wala. Umiiyak ka eh. Tahimik siya hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak nga. Na-reject na naman kasi ako sa trabaho eh. Napabuntong hininga ako. Pang-ilan na ba na rejection yan? Pang-7 na. Umupo ako sa tabi niya. Alam mo, wag kang susuko. May darating din para sa'yo. Napangiti siya kahit namumugto ang kanyang mga mata. Salamat. Nung araw na yun, wala akong ibang intensyon, Mama Mia. Gusto ko lang napalakasin ang kanyang loob. Lumipas ang mga linggo, unti-unting mas nagiging komportable si Lian sa akin. Humihingi ng payo, nagkukwento tungkol sa mga pangarap niya, pati na rin tungkol sa yumao niyang ama. At tungkol sa takot niyang maging pabigat sa pamilya. Nakikinig lang ako.
Hindi ko namamalayan na nagiging malapit na pala kami kesa sa inaasahan. Isang gabi, umuwi ng hating gabi na si Andrea mula sa isang business trip. Pagod na pagod siya. Kinabukasan, maaga rin siyang umalis. Halos hindi na kami nagkakaroon ng oras para mag-usap. Sinabi ko sa sarili kong naiintindihan ko naman siya. Trabaho niya yun eh. Para rin yun sa kinabukasan namin. Pero hindi ko rin maitatangging nagsimula akong makaramdam ng lungkot. Hindi dahil kulang ang pagmamahal niya, kundi dahil bihira na kaming magkaroon ng oras para sa isa't isa. Isang Sabado ng gabi, brownout sa buong barangay. Mainit, tahimik, lahat ay nasa labas ng bahay para magpahangin. Habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa labas, ay napansin kong wala si Lian. Hinanap ko siya. Umakyat ako sa ikatlong palapag ng bahay. Nandun pala siya, Mama Mia, at tahimik na nakatingin sa mga bituin. Bakit ka nandito? Napalingon siya sa tanong ko. Mas tahimik kasi dito. Tumabi ako. Matagal kaming walang imik hanggang sa bigla siyang nagsalita. Jerry, pwede ba akong magtanong? Sige, ano yun? Naranasan mo na bang matakot magmahal? Napangiti ako. Lahat naman siguro. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko ikaw. Napatingin siya sa akin. Yun bang natatakot ka kasi alam mong mali? Pero kahit anong pigil mo, hindi mo mapigilan ang damdamin mo. Ewan ko, Mama Mia, pero parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Napansin kong iba ang tingin niya sa akin. Mas matagal, mas malalim. Kaya agad akong lumayo. Lian, mas mabuti sigurong bumaba na tayo. Tumango siya. Wala na siyang sinabi. At mula noon, nagbago na ang lahat. Nagsimula akong umiwas sa kanya. Kapag alam kong nasa sala siya, nananatili ako sa may garahe. Kapag magkakasabay kaming kakain, mabilis akong matatapos. Ayokong magkaroon ng problema, Mama Mia. Ayokong saktan si Andrea. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw na gumawa ako ng pinakamalaking pagkakamali. Isang umaga, naiwan kami ni Lian sa bahay. Habang palabas ako ng pinto, ay bigla niyang sinabi, Jerry, pasensya na. Ano? Saan? Nung tingnan ko siya ay namumula na pala ang mga mata niya. Dito sa nararamdaman ko, alam kong mali. Parang tumigil ang mundo ko. Alam kong si Ate Andrea ang mahal mo. Pero hindi ko na kayang magsinungaling. Tahimik lang akong nakatayo, Mama Mia. Hindi ko alam ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumalikod ako. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Akala ko kasi kapag umalis ako, matatapos na ang lahat. Hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Pagkaraan ng ilang araw, napansin kong umiiwas na rin si Lian sa akin. Kapag papasok ako sa kusina, lalabas naman siya. Kapag nasa sala ako, hindi siya lumalabas ng kwarto niya. Para kaming dalawang taong parehong may gustong takasan. At marahil, pareho rin kaming nahihiya. Isang gabi habang naghahapunan kaming lahat, napansin ni Andrea ang pananahimik namin. Oh, bakit parang hindi na kayo nagbibiruan dalawa? Tanong niya habang nakangiti. Muntik na akong mabilaukan noon sa kinakain ko. Si Lian naman ay napayuko. Nagsawa na siguro kami sa isa't isa, ate. Mabilis niyang sagot. Tumango si Andrea at hindi na niya yun pinansin.
Pero ako, parang may batong nakadagan sa dibdib ko. Makalipas ang 1 linggo, tinawag ako ng may-ari ng talyer kung saan ako nagtatrabaho noon sa Pasig, Mama Mia. Jerry, hindi ka na ba babalik dito? Kung gusto mo lang naman, i-recommenda kita sa training sa Batangas. 1 linggo lang yun. Kung gusto mo. Tinanggap ko agad yun, Mama Mia. Pinagpaalam ko agad kay Andrea. Sinabi ko sa kanya na gusto kong matuto para sa magiging talyer ko. Pero hindi naman yun ang totoo. Ang totoo gusto ko lang makalayo kahit sandali. Akala ko kasi kapag mawala ako mawawala na rin ang kaguluhan ng damdamin ni Lian. Pagbalik ko pagkaraan ng 1 linggo ay iba ang sumalubong sa akin. Masaya si Andrea. Nakahanap na ng trabaho si Lian. Napangiti ako. Talaga? Oo, accounting assistant siya sa isang logistics company. Nakita kong masigla si Lian habang kinukwento ang bago niyang trabaho. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari ay nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Napabuntong hininga ako. Napabulong ako ng salamat sa sarili ko dahil marahil ay tapos na rin siguro ito. Pero akala ko lang pala. Lumipas ang halos 2 buwan. Mas naging abala si Lian sa trabaho, Mama Mia. Ako naman halos gabi na akong umuwi dahil sa dami ng sasakyang inaayos ko. Si Andrea naman ay mas dumadalas ang biyahe. Unti-unti naming hinahabol ang aming mga pangarap. Hanggang sa isang gabing hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan. Bumaha na nga sa ilang mga kalsada. Tumawag si Andrea. Jerry, wag mo na akong sunduin ha. Sa hotel muna ako matutulog. Hindi na ako makakauwi. Pagod na kasi ako Nag-alala ako pero wala akong magawa. Bandang 10:00 ng gabi nawalan na naman ng kuryente. Habang nagsisindi ako ng kandila, may narinig akong mahinahong katok sa pintuan ng garahe. Pagbukas ko, si Lian ang nandun. Basang-basa sa ulan. Bakit ngayon ka lang? Bakit basang-basa ka? Nasiraan kasi ako ng motor. Nagtulak lang ako pa uwi. Pinapasok ko siya. Binigyan ng tuwalya at pinagtimpla ng mainit na kape. Tahimik kaming naupo habang pinapakinggan ng malakas na ulan sa bubong. Wala pa ba si ate? Tanong niya. Sa hotel daw muna siya. Pagod na Tumango siya at muli kaming natahimik. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Jerry, wala naman akong balak na guluhin ang buhay ninyo. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tanga lang siguro talaga ako noon. Ngumiti siya ng mapait. Kala ko kasi, wag na, hindi bali na. Napailing siya at tumayo na siya. Matutulog na ako. Bago siya tuluyang umalis ay huminto siya sa may pintuan. Pero salamat Salamat sa pagrespeto sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo akong nakaramdam ng awa kay Lian noon, Mama Mia. Kinabukasan habang inaayos ko ang isang lumang pick-up sa talyer, maulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nakita akong nasasaktan din siya. Siguro dahil gusto ko ring matapos na ang lahat. Pero may isang bagay akong hindi napansin. Habang abala akong inaayos ang sasakyan, may isang tao palang matagal nang nagmamasid sa amin. At ang taong yun ay may planong gamitin ang sitwasyon para sirain ang relasyon namin ni Andrea. Makalipas ang ilang araw, naging normal ulit ang takbo ng buhay. Abala, as usual si Andrea sa negosyo. Ako naman halos wala ng pahinga dahil naghahanap na rin ako noon ng pwesto para sa talyer na itatayo ko. Si Lian naman ay nagsimula na rin mag-overtime
sa bago niyang trabaho. Pakiramdam ko ay tuluyan na ring lumipas ang kakaibang unos. Hanggang isang hapon, may dumating na lalaking naghahanap sa akin sa talyer. Nasa mahigit 30 na siguro ang edad niya. Maayos ang pananamit at halatang galit. Ikaw ba si Jerry? Opo, sir. Hindi na siya nagpakilala. Bigla niya akong itinulak. Ang kapal ng mukha mong sirain ng pamilya ng iba. Natigilan ako. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na siya nakinig, Mama Mia. Hindi na siya nagpaliwanag. Basta na lang niya akong sinuntok. Mabuti na lang at mabilis kaming naawat ng mga kasamahan ko. Bago siya umalis ay may iniwanan siyang isang sobre. Yan, buksan mo yan nang malaman mo kung gaano kakawalang kwentang tao. Pagkatapos ng trabaho ay tsaka ko lang binuksan yung sobre. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob nito ay mga litrato. 1, 2, 3. Lahat yun ay kuha sa iba't ibang pagkakataon. May larawan namin ni Lian habang magkatabi kaming nakaupo sa labas ng bahay. May kuha rin noong gabing inabutan ko siya ng tuwalya matapos siyang maulanan. At meron pang litrato na tila magkahawak kami ng kamay. Napakunot noo ako. Naalala kong nahawakan ko lang ang kamay niya noon para alalayan siya dahil madulas ang basang sahig. Pero sa anggulo ng kuha, para kaming magkasintahan na naglalambingan. Biglang may nahulog na maliit na papel mula sa sobre. Hindi lahat ng nakikita ng tao ay totoo, pero subukan mong ipaliwanag yan sa babaeng mahal mo, sa babaeng inagaw mo. Hindi ko alam kung sinong nagpadala, pero alam ko may taong gusto kaming wasakin dalawa ni Andrea. Hindi pa ako nakakauwi ng gabing yun nang tumawag si Andrea. Jerry, nasan ka? Pauwi na. Sige, dumiretso ka na sa bahay ha. May kakaiba sa tono niya. Hindi galit, pero parang may kakaiba talaga. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan kong nakaupo siya sa sala. Nasa mesa ang mga litrato. Mas marami pa kesa dun sa natanggap ko. Tahimik din si Lian sa kabilang dulo ng sala, Mama Mia. Namumugto ang mga mata. Wala akong itinatago at inililihim sa'yo. Sabi ko agad. Hindi sumagot si Andrea. Isa-isa niyang itinulak papalapit sa akin ang mga litrato. May gusto ka bang ipaliwanag? Huminga ako ng malalim. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa pag-amin ni Lian hanggang sa paglayo ko. Hanggang sa gabing umulan. Wala akong itinago. Nang matapos ako ay napatingin ako kay Lian. Tumango siya. Tama po lahat ng sinabi niya, ate. Ako ang unang umamin. At siya ang unang umiwas. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-ikot ng electric fan. Maya-maya ay nagsalita si Andrea. Kung ganun, bakit hindi mo to sinabi sa akin noon? Parang may kumurot sa puso ko. Doon ko lang naisip na tama siya. Dapat sinabi ko. Hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil may nangyayaring dapat ay alam niya. Natakot ako. Natakot akong magalit ka. Natakot akong masira ko ang pamilya ninyo. At yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Akala ko pinoprotektahan kita. Pero mas lalo lang ka lang palang nasasaktan. Tumayo si Andrea. Lumapit siya sa bintana. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagharap niya sa akin ay puno na ng luha ang kaniyang mga mata. Hindi ako galit dahil may umamin sa'yo. Galit ako, Jerry, dahil pinili mong akuin mag-isa ang problema.
Magkasama tayo, Jerry. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi ko napigilang yumuko. Sa unang pagkakataon nakita kong hindi pala pagtataksil ang pinakamalaking sugat na naibigay ko sa kanya, kundi yung pagkawala ko ng tiwala. Mama Mia, kinabukasan maaga akong nagising. Halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyari nung nakaraang gabi. Akala ko yun na ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin namin, pero nagkamali ako. Habang nagkakape kami ni Andrea sa kusina ay biglang tumunog ang cellphone niya. Pagkasagot niya ay namutla ang mukha niya. Sige po, pupunta kami. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Jerry, kailangan na kitang kausapin. Hindi ko pa man naririnig ang sinasabi niya, parang may kakaibang kaba na agad akong nararamdaman. Hindi kami sa sala nag-usap. Dinala niya ako sa maliit na park na madalas naming puntahan kapag gusto naming magmuni-muni lang. Tahimik ang paligid. May mga iilang batang naglalaro sa malayo. May mga matatandang naglalakad. Samantalang kaming dalawa ay hindi makatingin sa isa't isa. Maya-maya ay siya ang unang nagsalita. Naaalala mo ba nung sinabi kong may araw na kapag nalaman mo ang tungkol sa akin ay baka husgahan mo ko? Tumango ako. Huminga siya ng malalim. Ngayon na yun, Jerry. Matagal siyang nanahimik. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga kamay niya, Mama Mia. Jerry, patawarin mo ko, ha? Hindi naman kita gustong lokohin. Hindi naman kita gustong saktan. Pero kasi may mga pangyayari na hindi ko kontrolado. Jerry, di ba sabi ko sa'yo, kung aayain mo ako magpakasal, hindi pa siguro sa ngayon? Hindi yun dahil hindi pa ako handa. Yun ay dahil may inaayos pa ako. Anong ibig mong sabihin? Jerry, bago tayo magkakilala, ikinasal na ako sa iba. Ikinasal ako sa iba nung 24 years old lamang ako. Nabuntis niya kasi ako kaya naisip ko na magpakasal. Total wala naman na akong mga magulang para bumuo na rin ang sarili kong pamilya. Kaya lang, kung kailan kasal na kami, kung kailan akala ko magiging buong pamilya na kami, saka naman nawala ang bata sa sinapupunan ko. At mula nung mawala ang bata, nagbago lahat. Nagbago siya. Nagbago ang pakikitungo niya. Parang ni minsan ay hindi niya ako minahal. Kaya lang wala na akong magagawa dahil kasal na kami. Pinili kong manatili sa kanya. Pinili ko na magsama kami. Kaso nalaman ko na may ibang babae siya. At ang pinakamasakit, binuntis niya yung babaeng yun. So sobrang galit ko, tinakasan ko siya. Iniwanan ko siya sa Mindanao. Pumunta ako dito sa Maynila. Dito ako nagtrabaho. Nagsumikap. Nagsama sila nung babae niya. Gusto ko nga sana silang kasuhan pero sabi ko, sige na, bahala na sila sa buhay nila. Wala naman talaga akong balak na magpa-annul hanggang sa nakilala kita. Nung panahon na nawala ako ng napakatagal, nung ilang buwan akong hindi nagpakita, nung sinabi ko sa'yo na pumunta ako ng ibang bansa, hindi yun totoo, Jerry. Ang totoo, pumunta akong Mindanao. Nag-file ako ng petition for annulment. Ayaw niyang pumayag. Napagalaman ko na hiwalay na rin pala sila nung nanay ng anak niya.
Ayaw niyang pumayag dahil gusto niya magsama ulit kaming dalawa. Kukunin daw namin yung bata, papalaki ng magkasama. Walang na-file na petisyon kasi wala akong maisip na ibang not valid reason for annulment eh. Kaya sinabi ko sa'yo na hindi pa ako makakapagpakasal dahil naghahanap pa ang abogado ko kung ano ang magiging rason ng annulment na ipa-file ko. At ngayon nandito siya, yung asawa ko. At siya pala, Jerry, siya pala yung nagbigay ng mga litrato sa'yo. At siya din yung nagpadala ng litrato sa akin ng tungkol sa inyong dalawa ni Lian. Mama Mia, hindi siya umiiyak habang nagkukwento. Hindi ko yun inaasahan. Nakita akong nangingilid ang mga luha sa mga mata niya. Matagal ko nang alam na komplikado tong sitwasyon na pinasukan ko. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Pero mahal kita. Bakit? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil mahal kita, Jerry. Natatakot akong kapag sinabi ko sa iyo ang totoo mawawala ka. Alam kong mali ang hindi ko pagsabi agad sa iyo. Wala naman akong gustong lokohin. Gusto ko lang maranasan ulit kung paano ang mahalin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Mama Mia. May lungkot, may pagkalito, may awa. At meron ding sakit. Hindi dahil sa kasal na siya, kundi dahil sa pakaramdam na may bahaging mahalaga sa buhay niya na hindi niya naibahagi sa akin. Matagal kaming walang imik hanggang sa sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat ng to. Tumango siya. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Lumipas ang ilang araw na halos hindi kami nag-uusap. Pareho kaming nag-iisip. Pareho kaming nasasaktan. Isang gabi, siya na mismo ang lumapit sa akin. Jerry, inihanda ko na ang mga papeles ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. At kung gusto mong magsimula ulit ng buhay, gusto kong makatulong. Napailing ako. Hindi ko kailangan ng kapalit. Umiling siya. Hindi ito kapalit. Pasasalamat to. Sa mga panahong naging masaya ako sa piling mo. Makalipas ang 1 linggo na pagdesisyonan naming tapusin na ang relasyon namin, Mama Mia. Hindi dahil may galit, hindi dahil may pagtataksil, kundi dahil pareho naming napagtantong ang tiwalang nabasag ay kailangan munang paghilumin sa magkahiwalay na landas. Nung araw na umalis ako sa bahay, inihatid niya ako hanggang gate. Wala akong hihilingin. Kundi, balang araw, sana kapag naalala mo ako, hindi ka sinungalingan ang una mong maaalala sa ating dalawa. Kundi yung mga panahon na naging totoo ang pagmamahala natin. Hindi ako sumagot sa kanyang sinabi at tumango lang ako at tuluyan na akong naglakad papalayo. Akala ko yun na ang huling pagkakataon na magkukrus ang mga landas namin. 3 buwan nang lumipas mula nung magkahiwalay kami ni Andrea. Lumipat ako sa isang maliit na inuupahang apartment malapit sa talyer na pinagtatrabahuan ko. Hindi madali ang bawat araw. Nasasanay ako mag-isang kumain, mag-isang umuwi, mag-isang matulog. Mama Mia, mahigit 1 taon din kaming nagsama bilang mag-asawa ni Andrea. Kaya naman napakahirap sa akin nakalimutan siya. Tuwing nagkakape ako, siya ang naaalala ko. Dahil lagi kaming magkasabay noon na nagkakaping dalawa tuwing umaga. May kantang dating sabay naming pinakikinggan. May kalsadang sabay naming nilalakaran. Hindi naging madali ang paglimot. At sa totoo lang, hindi ko rin naman sinubukang kalimutan.
Dahil kahit papaano, naging bahagi siya ng pinakamagandang yugto ng buhay ko. Isang Sabado ng umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng makina ng isang van, may pamilyar na boses ang tumawag sa akin. "Jerry?" Paglingon ko, si Lian. Simple lang ang suot niya. Mas mukhang matured siya kaysa nung huli naming pagkikita. May dala siyang isang maliit na paper bag. "Tama nga ako, ikaw nga yung nakita ko dito nung isang araw. Eto, may dala akong lunch." Napangiti ako. "Hindi mo naman kailangang mag-abala pa, Lian. Napadaan lang ako. Naisip ko kasi na mukhang ikaw yung nakita ko nung nakaraang araw nung dumaan dito yung sinasakyan kong jeep." Umupo siya sa lumang bangko sa harap ng talyer. Tahimik kaming kumain. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, siya ang unang nagsalita. "Kamusta ka na?" Ngumiti ako. "Eto, unti-unting nagiging okay. Ikaw?" "Ako rin." Napag-usapan namin ng mga nangyari. Humingi siya muli ng tawad sa akin. Sinabi niyang matagal na niyang sinisisi ang sarili niya. Sabi niya, baka wala raw noon alas ang asawa ng ate Andrea niya kung hindi kami napicturan nito. Pero sinabi ko rin ang totoo. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Kung naging mas bukas sana ako kay Andrea at naging mas bukas siya sa akin, baka hindi na lumaki yung problema namin. Tumango siya. Pareho naming tinanggap na walang saysay ang paulit-ulit na pagsisisihan tungkol sa nakaraan. Mas mahalagang matuto kami. Lumipas ang mga buwan. Paminsan-minsan, dumadalaw pa rin si Lian sa talyer. Hindi para manligaw, hindi para guluhin ako, kundi bilang magkaibigan lang. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang, may inaalok sa aking permanenteng trabaho. Magandang sahod at magandang posisyon. Kaya lang dun sa Cebu. Napangiti ako. "Congratulations, Lian." "Oh, bakit parang nalulungkot ka?" Biro niyang tanong. "Natural, mawawalan ako ng libreng baon." Napatawa siya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari ay pareho kaming tumawa ng walang bigat sa aming mga dibdib. Bago siya umalis, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Jerry, minsan nakala natin ang pagmamahal ay ibig sabihin kailangan nating ipaglaban. Pero may mga pagmamahal na ang tamang paraan ay bitawan." Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong tama siya, Mama Mia. Isang taon nang lumipas. Sa tulong ng ipon ko, sa tulong na rin na binigay ni Andrea noon at sa suporta ng pamilya ko, Mama Mia, nagkaroon din ako at nakapagbukas din ako ng sarili kong talyer. Hindi yun malaking negosyo, pero sarili ko na yun. Sa unang araw ng pagbubukas ay maraming dumating. Nandun ng nanay at tatay ko, ang mga kapatid ko, ang mga dati kong katrabaho, at isang courier ang nag-abot sa akin ng maliit na kahon. Walang pangalan sa labas. Pagbukas ko, may isang keychain na hugis wrench at isang maikling sulat. "Alam kong maaabot mo rin ang pangarap mo. Salamat sa lahat, Jerry. Ingatan mo sana ang sarili mo. Andrea." Napangiti ako, Mama Mia. Hindi ko na siya hinanap. Hindi ko na rin siya tinawagan dahil minsan, hindi kailangan ng pangalawang pagkakataon para masabing naging mahalaga ang isang tao sa buhay mo. Makalipas pa ang 2 taon ay nalaman kong nasa Canada na si Andrea. Tuluyan nang napawalang bisa ang kasal niya sa dati niyang asawa.
Masaya na siya sa bago niyang buhay at ngayon Mama Mia ay may foreigner na rin siyang asawa. Samantalang si Lian naman ay naging isa ng certified public accountant at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Cebu. Paminsan-minsan nagkakamustahan kami sa chat, pero hanggang dun lang yon at tama na yon. Ngayon tuwing may batang mekanikong nagtatanong sa akin kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko sa buhay, iisa lang ang lagi kong sinasabi. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin. Kailangan din ito ng katapatan, respeto, at tamang panahon. Dahil kapag may kulang sa tatlo, kahit gaano pa ninyo kamahal ang isa't isa, pareho nyo lang paulit-ulit na masasaktan ang inyong mga sarili. Hindi ako perpekto, marami akong pagkakamali. May mga desisyong gusto kong balikan. Pero kung may isang bagay akong ipinagmamalaki, ito ay ang katotohanang natuto akong harapin ang mga bunga ng sarili kong pagkukulang. At natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta marunong kang magmahal, kundi dapat marunong ka ring magpalaya kung kinakailangan. Hanggang dito na lamang po Mama Mia at maraming salamat. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Jerry. O diba, kahit wala tayong live on cam video, ang ganda naman ang kwento natin. Maraming salamat Jerry sa napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig. Grabe naman, diba? Di mo naman nakalain na si Andrea pala ay kasal na. Siguro ito talaga ang patunay na kahit gano'n niyo pa kamahal ang isa't isa, kapag hindi kayo itinadhana, wala din talagang mangyayari, 'di ba? Hindi tayo pwede pinagtagpo ngunit di tinadhana. Tama ba? Yun ba yung lyrics ng kantang yun? Charot. Anyways, maraming salamat ulit. At syempre, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ako kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like at paki-share naman please, diba? Kala ko nga si Lian at si Jerry ang magkakatuluyan hindi pala. Pero mas bet ko na hindi sila nagkatuluyan ni Lian. Pero bet ko rin naman kung nagkatuluyan sila Kasi para bang ginawang tulay lang itong si Andre. Masakit din yun para kay Andrea ha. Anyway, so much for that. Basta kapag may development dyan, Jerry, mag-share ka ulit dito sa atin dahil ma-excite naman kaming malaman kung ano nang nangyayari sa buhay mo. Bilang mga chismosa naman kaming dakila dito. Charot. Anyways, hello muna ako sa atin pong mga kasuki na lagi ding nandito para sa atin, ang atin pong mga members. Maraming salamat. Rico Sedanco, Ernesto Boys, Miriam Gutierrez, Ricky, maraming salamat. Rose Arevalo, Alpha Garcia, Colleen Bueno, Evelyn Kawit, Kimber Dudes Balyador, hi din ako kay Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boysers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at Mila Raduban. Maraming thank you po sa lagi ninyong pakikinig at panonood dito sa ating channel. Ay din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na kahit hindi pa nakapag-pa-member dahil hindi pa raw nila alam kung paano, ayos lang naman yun basta't nandito pa rin kayo. Maraming salamat. Ma'am Marvy Montesilio, sabi niya, gusto niya raw yung buhok ko. Malalaki ang pagkakakulot. Ano yan Yan yung natural kong hair talaga. Di ko na ang hirap pang i-maintain. Charot. Hi din ako kay Mika Mamawag. Hi din kay Ruby Ramos, Alcura Ukit, Hilda Agrabio, tama ba? Nelly Corolio, maraming salamat. Don Pancho, hello sa'yo. Hi din kay Sally Buma, Aksa Heliana, kay Gregorio Jr. Licano, maraming salamat sa'yo. Lobelia Tuling, Lane Aznar, hi din kay Raisa Sulaiman, Jocelyn Damasio, Rizal Cardonigara, maraming salamat. Naomi Christine Madoro, maraming thank you. Lalaki pala siya. Sabi niya kalalaki kong tao, 46 years old, pero nagiging iyakin na ata ako. May ganun siyang message. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gusto pong mag-share ng sarili nilang kwento ng buhay,
Nako, bukas po tayo, hindi po tayo madamot dito, open na open. Mama Mia, cdo0317@gmail.com. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga kwento. Ako po si Mama Mia. Lagi po sana kayo mag-iingat at pagpalain kayo ng Diyos. Mahal ko kayo. Mwah! Bye! Ingat!